Huwag niyong gagantihan ng asawa ninyo kapag ka nagtaksil o nang-cheat sa inyo. Bakit? Unang-una, bababa ang chance na magkabalikan kayo. Bakit? Kasi yung isa nga lang ang may kasalanan. Isa pa lang ang may kasalanan. Halimbawa, yung inyong misis ang may kasalanan. Ay ang baba na ng chance na magkabalikan kayo. O kaya, yung mister ninyo may kasalanan. Ang baba na ng chance na magkabalikan kayo. Ay di lalo na kung ginantihan mo, dalawa na ngayon kayong nagtaksil, dalawa na ngayon kayong may kabit, o dalawa na kayong may karelasyon. So lalo nang bababa yung chance. So talagang yung pagbabalikan ninyo ay malabo pa sa sabaw ng puset ang mangyayari dyan. Pangalawa, no, dudungisan mo ang iyong dignidad, dudungisan mo ang iyong sarili. Kung ikaw ay loyal, faithful na tao, ikaw ay sumusunod sa marriage, no? Ikaw ay merong tinatawag na faithfulness, merong tinatawag na dignity, dinungisan mo. At the same time, kawawa naman yung tao na ipinasok mo doon sa relationship o yung nakarelasyon mo. Kasi basically rebound yun eh. Hindi mo masasabing mahal mo yung tao na yon dahil sa kaya ka nagjowa o nagkameroon ng karelasyon ay dahil sa ikaw ay nabawi. 'Di ba? Maraming mga negatibong epekto ito. Isa pang dahilan na nakikita ko dito na dapat hindi niyo gawin yan is nagiging masama kayong tao dahil sa kanya. Alam nyo, kapag may ginawa ang isang taong kasamaan o may ginawang mali, huwag nyong gagayahin. Huwag nyong hahayaan na yung tao na yon ay itulak kayo o ipush kayo na maging masamang tao. Huwag nyong hahayaang mangyari yon. Kung gusto niyang maging masama o gusto niyang maging baliko, siya na lang. Huwag kayo. No? Another one, kung bakit hindi nyo dapat gawin yan na pagganti na yan. Dahil ang pagganti na yan ay lalong nakakasira ng sarili. Ibig sabihin, pag kayo ay gumaganti, hindi ninyo inaayos yung sarili nyo. Lalo nyong pinalalala. Sa halip na mag-focus kayo sa self-care, alagaan nyo yung sarili nyo, mag-move forward kayo, hindi kayo nag-move forward. O kaya, imbis na ayusin nyo yung relationship ninyo para mag-move forward na ulit kayo bilang mag-asawa, magpatawaran kayo, mag-unawaan kayo para sa inyong marriage, para sa inyong relationship, para sa inyong mga anak, ay hindi nangyayari. So, marami akong naiisip pang mga dahilan kung bakit hindi ninyo dapat gawin yon, yung pagganti o pagtataksil din. So yun ay sa halip na makabuti o maging maayos ang pamumuhay ay lalong magiging worse. So mas malala ang mangyayari kaysa sa mas magiging maayos o magiging maganda. Sa papangit ang pangyayari. Oo, nakaganti ka, yung damdamin mo nasunod mo. Pero ang daming mga negative outcomes na mangyayari. Bakit ko nasabi yan? Marami akong mga followers na ganyan ang ginawa. Sa halip na nagkameroon ng development sa buhay nila, ay lalong nagkanda leche-leche yung buhay nila. Huwag niyong hayaang maging ganun. No? Ang gawin ninyo, i-prioritize ninyo yung repair. Paano nyo i-repair yung relationship? No? Paano nyo sasagipin yung relationship? How to rescue your relationship? Yun yung dapat na nasa isip nyo. Bakit nagkaganon yung asawa nyo? Bakit siya nagkameroon ng infidelity o pagtataksil? And wag nyong hayaan na maulit-ulit yon. At wag nyong gawin yung ginawa niya. No? So, alam ko, masakit yan. Masakit yung payo ko na yan. Nahihirapan kayo. Pero yan yung tama. Yan yung matuwid. Bye for now.